Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Kapag nakita ninyong makapalang ulap sa kanluran, sinasabi ninyong uulan, at gayon na ang nangyayari. At kung umihip ang hangin timog, ay sinasabi ninyong iinit, at nagkakagayon na. Mga mapagpaimbabaw, marunong kayong bumasa ng palatandaan sa lupa at sa langit, ngunit bakit hindi ninyo mabasa ang mga tanda ng kasalukuyang panahon? Bakit hindi ninyo mapagpasyahan kung alin ang matuwid? Kapag isinakdal ka sa hukuman, makipag-ayos ka sa nagsakdal habang may panahon. Baka kaladkarin ka niya sa hukuman at ibigay ka ng hukom sa tanod at ibilanggo ka naman nito. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang sentimo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po, Padre. Ngayon po ay Biyernes ng ika-29 na linggo sa karaniwang panahon. At sa ating pong mga pagbasa, muli ang paanyaya sa atin ay suriin natin ng mabuti ang ating pong mga nagiging pasya sa buhay, lalong-lalo na pagdating sa pagtupad o pag-abot ng ating mga pangarap. Ano naman ang nangyayari sa atin habang tayo po ay lumalago, umaasenso sa buhay? Saan tayo o ano ang pagbabagong nangyayari sa ating mga sarili sa kabila ng ating po mga tagumpay? Yan sabi po dito, no? Sa umpisa, sabi dito, nahuhulaan na ninyo kung ano ang mangyayari, no? Kumbaga, kapag sinabi nung humahangin dito, no, pakaliwa o gawing silangan, uulan, iinit, ganun na yung narating ng tao. Kaya na nilang i-predict, no, at sabihin kung ano ang mangyayari sa kinabukasan o sa hinaharap. Pero kasunod nito, ang sabi, mga mapagpaimbabaw. Bakit hindi ninyo? Sabi, no, marunong na kayong bumasa ng palatandaan. Pag lumipad yung langit o yung ibon, minsan nga pag sinasabi ninyo, di ba? Pag lumilipad yung mga ipis o kaya lumilipad na yung mga gamo-gamo, ay uulan yan, tiyak. Diba? Ganun na yung nababasa natin. Pero sabi, ang kasunod niyan, bakit hindi ninyo mabasa ang tanda ng kasalukuyang panahon? Yung at the moment. Bakit hindi natin tinitingnan? Parang yung sa unang pagbasa, no, sa sulat ni San Pablo. Ang sabi dito, di ba, di ko alam kung makaka-relate kayo sa karanasan niya, no? Pero sinabi niya, bakit ganun? Ginagawa ko yung mga bagay na ayaw kong gawin. At yung mga bagay na dapat kong ginagawa, hindi ko ginagawa. Gusto kong maging mabuti, pero hindi ko ginagawang maging mabuti at nagiging masama yung aking mga ginagawa. So, nagkakaroon ng struggle. So, kaya nga ang sabi, bakit hindi ninyo mapagpasyahan kung ano ang matuwid? Bakit hindi? Matalino naman tayo. No, sabi, ina-acknowledge naman, di ba? Matalino tayo. Malayo-layo na yung ating nararating. Yung technology natin, magiging advanced na rin. Pero bakit hindi natin napagdidesisyonan kung alin ang matuwid at kung ano ang sa kasalukuyan?
Minsan focus tayo masyado sa achievements. Focus tayo masyado sa status natin sa buhay. Pero yung mga simpleng bagay, hindi mo tinitingnan o hindi mo pinapansin. Ang tawag natin dyan sa panahon natin ngayon, may mga red flag na. Di ba? Ano ba? Ito mga senior na ito, alam niyo ba yung mga red flag? Naririnig niyo ba yung mga red flag sa lengguwahe ng mga Gen Z ngayon? O ito yung ngayon, di ba? Red flag. Pero bakit hindi mo pinapansin? Hindi po regla, ha? Red flag. Iba yung regla sa red flag. Yan. Kaya minsan nagkakaproblema tayo dahil di natin iniintindi. Yung mga red flag, yan yung mga signs, mga symptoms na alam mo na, di ba? Alam mo na yung saan patungo, pero hindi mo pinapansin. Alam mo na ikasasama at ikasisira ninyong mag-asawa kung re-replyan mo yung nagtitext sa iyo. Alam mo na kung ano at saan nahahantong ang relasyon ninyong pamilya. Kung hindi mo aayusin ngayon yung mga tampu-tampuhan ninyo. May mga red flag na yung anak mo, di ba minsan, dami natin naririnig na cases ng mga suicidal tendency. Nandyan na yung mga signs, pero hindi natin tinitingnan. Masyado tayong nakafocus sa ibang bagay. So, ngayon, sabi, bakit hindi ninyo mapagdesisyonan kung ano ang matuwid? Hindi lang sa kung ano ang dapat sa akin. Hindi lang sa kung ano ang nararapat sa akin. Kung ano ang tama sa akin. Kundi kung ano rin ang matuwid na dapat nating gawin. Nakikita mo na, no? Hindi lang minsan sa atin sa simbahan, no? Hindi lang dito sa gagalangin, di ba? Ang importante din kasi makita, hindi lang yung ikaw yung masaya sa pagsiserve. Pansinin mo din, masaya ba ang mga kasama mong nagsiserve? O baka ikaw lang, the rest malungkot. The rest nahihirapan na sa'yo pero ayaw mong tingnan. Yung minsan dito, no, halimbawa sa sitwasyon natin, nakikita naman na natin, naghuhukay pa lang, may problema na, pero wala tayong ginagawa. No, maayos naman yung kalye, sisirain. Yun pa lang, red flag na. Pero wala naman tayong ginawa. O, pagdating ng baha, iiyak tayo, reklamo tayo. Sa umpisa pa lang, nandyan na, pero wala tayong ginawa. So, asaan ang problema? Kaya nga, di ba, yung sa mga nauna natin mga pagninilay, kapag bigay ka ng bigay, di ba nung ebanghelyo tungkol sa pagdarasal, di ba no? Kapag bigay ka ng bigay, sa lahat ng hinihingi ng iyong anak, bata pa lang, paglaki niyan, pasaway yan. Paglaki niyan, sakit ng ulo yan. So, anong gagawin natin? Kaya nawa, muli, paanyaya sa atin, pagnilayan natin ng mabuti kung ano ang ating mga ginagawa. Ulitin mo po, ha? Hindi lang sa kung ano ang tama para sa iyo, kundi kung ano ang mas matuwid na dapat nating gawin. At sikapin natin imulat ang ating mga mata sa ngayon. Tingnan mo, mag-observe ka, para nang sa ganon, lahat ng pwedeng maiwasan nating mangyari. Amen?